Tayo po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na tapat at wagas ang pagmamahal niya. Sino nga bang masisiphayo kung kikilalang lubos sa Kanya? Sino ang manghahapdi? Ang balat. Kung ang tao ay tuwirang siya ay kikilalanin. Sa hirap at sakit, para kamtin ng lahat. Sapagkat siyang katotohanan at buhay, siyang kalahat-lahatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nadama mo na ang Ama, masasabi mo sa Kanyang, salamat po at isa ako sa napili mo. Subalit kung hindi ka nasisiyahan, lingkod Kanyang naturingan, paano mo masasabing, purihin ka Ama, salamat po at isa ako sa napili mo. At siya ang pawang katotohanan. Lahat ng tao ay may pinagdaraanan. Subalit ang malaking kaibahan, kapag ang Ama ay naramdaman mo na sa iyong kalooban, siya'y nakakatahan, hindi mo na magagawa yung katulad sa unang buhay mo na puro buntong hininga, puro hinagpis, puro daing, puro sumbat, puro tanong. Wala lahat yan. Sapagkat ang pinatototohanan mong Amang tinanggap mo ay nasa puso mo na. Kaya sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, kumisan ay dumaratalang panghihina, subalit di nananaigang kahinaang yaan. Dumaratalang lumbay, subalit hindi nakapananahan ng lumbay. Dumarating ang kumisan ay parang napagal, subalit hindi makapananahan ng pagal na katawan sapagkat oras na pagdatal ng Espiritu sa iyo na nangungusap pagdaka, lahat na iyo'y naparam na. At siyaon ang pawang katotohanan ng malaking kaibahan na kapag ang Espiritu ay nagpapadamat, nakadama ka na. Kaya nga't masasabi mong purihin ka Ama. Salamat, salamat, salamat. Isang halimbawa po, bilang Apo Conching, paano ba ako magpasalamat sa Diyos? Ibibigay ko lang halimbawa sa inyo. Itong idinatal at tinuro sa akin ng Espiritu. Unang-una, pinasasalamatan ko, salamat po Ama, at isa ako sa napili mo. Na bago ang takbo ng isip ko, na bago ang pananaw ko sa mundo, na bago ang pambimithi ko, na bago ang pandama ko, na bago ang layunin ko, na bago lahat ang aking pagkatao. Salamat sa mga pinagaling mo na at pagagalingin mo pa. Sa mga hinango mo at hahanguin mo pa. Sa mga lingkod na pinili mo upang maging kaisa ko. Sa bawat araw sa gampanin o maging gabi man kung magkaminsan. Salamat sa pagpapatibay at pagpapatatag mo bilang kami mga anak mong pinili sa laksang bilang ng mga tao. Maraming salamat sa pagkakataon na binahagi mong kami ay nadama kung paano ka magmahal sa amin. Nakilala ang iyong kahiwagaan, pinakita mo ang iyong kahiwagaan,
maraming salamat. At kasunod na ang, paano mong masasabi yan kung hindi mo nararanasan? Paano mong sasabihin yan kung hindi nagaganap sa iyong buhay? Salamat, Ama, sa mga anghel na sugo mo na hindi ko alam at hindi ko man inaasam. Totoo po yun. Katulad niyan, dumating ako galing sa pagmimisyon. May bit-bit kang padala na hindi mo inasahan. Dahil hindi ka naman nagsabing, uy, padala niyo ako ha. At sa hinagap ng isip mo, wala kang iniisip na pagkatapos mong nag-talk ay bibigyan ka nila. Pagkatapos mong binahagi ang kaloob ng Ama ay bibigyan ka. Ikaw pa nga nahihiya eh. Sapagkat, sabi ko nga po, Ama, maraming salamat po. At isa ako sa pinagkakatiwalaan, binigyan ng karampot na talino ng pandama upang may siwalit ang kalooban mo, ang kagustuhan mo. Sapagkat, talaga pong napupuri ko ang Ama. Bakit po? Salamat sa mga nag-aanyaya, sa nagtitiwala, na wala po silang inaasahang ibibigay ko, kundi yung kaloob na bahagi sa akin ng Diyos. Kaya naman sa bawat dakong tunguhan ko, tunay nga po, ang nag-aanyaya sa kalooban ng Ama na para ibahagi ang kanyang mga salita at bahaginan sila ang nagbibigay kaukulan na hindi ko po ito pinagyayabang o hindi ko marapat na ipagyabang. Ngunit ito ang totoo. Kung saan kadako maanyayahan magbahagi ng salita niya, hindi katulad siyang nag-talk ka halimbawa sa eskwelahan. Nag-talk ka, isang halimbawa ka, tapos magbibigay ka. Wala po akong ganun kaya hindi ako inaanyayahan sa ganun. Hindi ko naman po kinahiya at hindi naman din ako nalulungkot kundi ako naanyayahan sa ganun dahil wala akong kredibilidad sa tao. At di ko kailangan ng kredibilidad sa tao, kundi ang kailangan ko, ang dangal ng Ama ang may pangalandakan ko at ang kanyang kadakilaan at kabutihan. Kaya kahit hindi ako ipagmalaki ng kahit na sino, maipagmalaki ko lamang ang kalooban ng Ama, matupad ko ang kalooban niya, masaya ako, maligaya ako. Mahirap pong tumupad pag hindi ka masaya. At mahirap magpakatotoo kung hindi ka maligaya. Kaya nagagawa mong magpakatotoo at maging ganap dahil sa naliligayahan ka, nasisiyahan ka. Katulad po kanina, yun ang sinasabi nilang unexpected. Sapagkat, binigay mo ang kalooban ng Ama, pinamahagi mo ang kagustuhan niya, ibinibigay naman ng Ama yung galak na para sa iyo, sapagkat yun ang hindi mo inaasahan na nakakamtan mo. At pagdating sa tahanan, may bahaging kaloob. At kapag may nagbahagi naman po sa akin, hinihiling ko sa Ama, wag ako magkasala. Kaya tatawagin ko si Mother, hilingin natin nga kung kanino natin ipaparti-parti ito. Ngayon po, siyempre sa dami nila, kung sinong pumasok sa isip ko, ba't naman po hindi ko sinasadya, naririnig tayo ng Ama, nalilimutan ko yung mga pangalan ng iba. Kaya kung sino yung dinadatal sa akin, at siyempre po, kitang-kita ng Ama kung sino yung totoo at nagpapakasipag. Kaya naman, hindi man din sila nagsasalita, minsan nagugulat sila, ano po yan? Bahagi sa iyo. Di ba ga? Ganun ang kaloob ng Ama. At totoo po yaon. Halimbawa, minsan si Mother magte-text sa akin, Apo, napakabuti po talaga ng Ama. Nag-bless po sa akin si hinawakan ng dagdag mo ka sa mo. Purihin natin ang Ama. May nakaalala sa atin. Sapagkat, sino ba ang makakaalala sa amin kundi yung may takot din sa Kanya, di ba?
Sino baga ang makakaalala sa amin kundi yung gumugusto rin sa Kanya, di baga? Sino baga ang magbibigay na totoo sa kapwa mo lingkod kundi rin yung naglilingkod at may katotohanan, may pagmamahal sa kapwa-tao? O sulong, mga minamahal ko, wag naman ninyong ikagagalit itong sasabihin ko. Bibigyan ka ba ng taong walang pandama sa'yo? Kaya yun ang sinasabi ng Ama. Kung ako uunahin mo, anak ko, wala kang itatanong sa akin, alam ko lahat ang para sa'yo. At kung ako ang pakikinggan mo, wala kang malilisya ang daan na tama, lahat itutumpak kita. At kung pakikinggan mo ako, susundan mo ako, wala kang daing na hindi ko batid at wala kang nararamdaman na hindi ko yan naramdaman. Kaya ipaparam ko yan nang di ka mabigatan. Sapagkat, kaya nga pinili ka. Pinili kayo upang maging isang halimbawa kayo na iba sa kapwa niyong natural at orihinal na pagkatao. Kaya naman, ang hindi totoo at hindi nararamdaman ang tinuturang ko magpupuyo sa galit. Subalit yung makatotohanan at magkaisa kami ng Espiritu, itong totoong nagaganap sa buhay ng tao. Sapagkat, hindi naman nanaig sa iyo yung galit. Para ka na nga bang tinatawag na baliw. Totoong-totoo, sapagkat may ginawa man sa iyo yung kapwa mo, parang wala sa iyo. Nalimot na ng pagkakaloob ng Amang ang nananaig yung mensahe niya. Hindi yung kung sino si Pedro, si Juan, si Petra, si Maria. Wala na yaan. Kaya naman, ibinibigay niya yung kaparaanan upang aliwin ka ng Ama at maging galak sa puso mo siya. Kaya na ipagsisigawan mo ngayon, kay buti mo, Ama. Sa kabila ng pinagdaraanan ko, bakit nga ba masaya ako? Sa kabila ng mga pinagdaraanan ko, bakit nga ba di ako nalulumbay? Bakit nga ba hindi ko iniisip ang bukas? Bakit nga ba hindi ako nag-aalala sa bukas ko? Bakit wala nga ba akong iniisip ng kung ano-ano? Sapagkat pinapatag ng Amang tinanggap mo na naghahari sa iyo, Espiritu niya, ang iyong kaisipan at kalooban upang hindi ka manaig sa iyong pagkatao. At siya unang pawang totoo. Mahirap dayain ang Espiritu Santo. Napakahirap linlangin ang Diyos na totoo, kaya't ang kung anong dapat at nararapat siyang may bibigkas at may sisiwalat. Sapagkat yun ang literal na binabasa ng tao sa libro, ngunit di maunawaan. Kaya kapag binasa mo sa literal, wala kang mararamdaman. Subalit ibase mo sa pagkakaroon ng Espiritong tumatanggap ka, tinanggap mo siya, mararamdaman mo lahat ang kapawang katotohanan at pawang kaligayahan habang binabaybay mo ang mga banal na aral. Buhay ba nga man? Kaya naman, mahihiya ka sa kapwa mo sapagkat bilang tao may kahihiyan ka na. At bilang tao, alam mo yung masakit sa kapwa mo, alam mo yung hindi dapat. Bilang taong pinaghaharian ng banal. Kaya naman, ang bawat araw mo, wala ka nang isasam kundi Diyos ko at Ama ko. Matalim ako ang sa iyo. Magawa ko ang nasa mo. Wagang kalooban ko ang maghari. At wag makapanaig ang isipan ko, kundi ang sa iyo sa tuwina, upang ang bawat balakid para ako'y makatawid ng marapat sa iyong kalooban, sa tinataha kong landas na ito, na kung papaano ikaw ay tinanggap ko, na kung papaano mayroon akong mga sagabal, na kung papaano mayroon akong mga balakid, ikaw ang maghawi upang maisadyad ko ito na di ako magkakamalit, magkakasala sa iyo. At yaon ang dapat, yaon ang marapat, sapagkat tanggapin at hindi. Kung minsan dumaratal sa tao yung nananalangin siya, parang wala siyang nararamdaman. Nagsasalita siya ng matuwid, subalit ang puso niya ay nagagalit. Nangungusap ka ng kabanalan, subalit ang isip mo'y malilito. At ito ang ayaw ng Ama.
Kaya kailanman ay hindi siya maaring dayain at linlangin. Kaya't kapag ang damdamin ng tao ay nasa pagkatao'y batid na batid niya, kung magkagayon, sabi nga ng iba, maglaydo ka muna. Ngunit paano ka maglalaydo? Bigyan mo muna ako ng break, Panginoon. Kapag binigyan ka ng break, at hindi siya ang napag-isipan mo, at di siya ang tinanim mo sa puso mo, tapos na ang break sa'yo. Broken ka na. Broken, hindi break. Broken-hearted. Bakit? Sapagkat hindi mo siya pinanaig, hindi mo siya pinanguna. Alam niyo baga kung ano ang nararapat habang ikay may pinagdaraanan? Huwag kang titiwalag sa Diyos mo. Huwag kang hihiwalay sa mga salita niya. At huwag mo siyang kalilimutan ni isang iglap, ni isang saglit. Habang may pinagdaraanan ka, isipin mo siya ng isipin. Habang may nararamdaman ka sa kalooban mong pagkatao, damhin mo na siya ng damhin. Subalit kapag pinanaig mo ang isip mo, ang pagkatao mo, doon na papasok ang kalaban. Kaya't nang napanaig ang kalaban sa buhay mo, maging ikaw, patay na rin. Patay ng pag-asa, patay ng ligaya, namatay ng liwanag, namatay na lahat sa iyo. Sapagkat binuhay na yun ng Ama, hindi mo pinabayaan na siyang manguna. Pinanaig mo pa ang pagkatao mo. Dahil saan at ano ang pinagmumulan? Pagdaramdam, hinanakit, pagkapahiya. Bakit nangyari yun sa akin? Ba't ginawa sa akin yun? Subalit kung lahat na ya'y kalilimutan mo, ang Ama ang maghahari sa iyo. Sapagkat ang wika nga ng Ama, kung minsan may ginagamit akong katauhan sa inyo para ipahiya ko, ngunit hindi para kayo'y bagupo, kundi para kayo'y baguhin ko. At walang lingkod na nagpakatotoo na hindi dumanas mapahiya. At kapag natanggap mo ang pagkapahiya mo, tapat ka ng lingkod. Ngunit habang hindi mo tinitikman ang mapahiya at nagalak ka sa pagkapahiya mo, hindi ka magiging totoong lingkod. Sapagkat maliwanag itong nakatala sa banal na aklat. Baybayin ninyo, hindi ko natutumbukin kung saan. Yaan ang patotoo na marunong kayong magbasa ng Biblia. Hindi na kailangang isusubo nyo pa pati itong Biblia, kundi kayong magbatang maghanap, mababasa nyo ito. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, dinanas mo ba ang hamak-hamakin dahil sa akin? Naranasan mo bang mapahiya dahil sa akin? Dinanas mo bang hatulan at husgahan dahil sa akin? Naranasan mo ba ang masakitan dahil sa akin? Lahat na ipaparam ko, anak, sa katapatan mo, ika'y pagagalakin ko. Bakit? Daranasin mo ito sa mga taong hindi nakakaunawa sa iyo. Daranasin mo ito sa hindi taong tumatanggap sa iyo. Daranasin mo ito sa mga taong umaayaw, tumatanggap man, ngunit di totoo. Subalit kapag natanggap mo bilang lingkod, nabukal sa puso mo at masaya, maligaya ka, nahulagpusan mo na ang pinakamahirap na tinatahak mo sapagkat ang Ama na ang nagpatutong, siya nga ay sumasayo. Ngayon, kung hindi mo ito mapapagtagumpayan, yan na ngayon ang pagkakataon para panaigin muli sa iyo ni Satanas ang pag-agaw niya sa iyo. Naranasan niyo na baga ito? Kung hindi niyo nararanasan at nararanasan ng iba, kung katulad niyo silang lingkod at tapat sila, hangaan niyo sila. At mithiin ninyong makatulad nila. Sapagkat habang hindi niyo nararanasan ang katulad sa kanila, hindi pa rin kayo tapat at totoong lingkod na matutulad sa kanila. Kaya't kung magkagayon at tapat at totoo kayo, hinamak ka ba ng kapwa mo? Sa palagay mo'y napahiya ka? Kung ang Ama nasa puso't isipan mo, walang pagkapahiya. Sapagkat ang tama at tumpak ang ginagawa mo at naganap yaon sa kalooban niya, hindi sa kalooban ng tao. Kung magkagayon,
at nalisyaan mo na ang lahat ng ito, sasabihin sa iyo ng ama mo, anak, mapalad ka. Tinanggap mo ang masigit na kinamtan mo na hindi makakamtan ng kapwa mo. Sapagkat habang hindi nagpapakababang totoo sa akin ng tao, hindi nila madadama at makikilala ang katapatan ko at pagiging totoo. Subalit, ang taong sa akin at nakipagtotoo, tuwiran niyang makikilala, ako'y ako sa kanya. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Pasubali nga'y, pag-umpukan ka na't pag-usapan ang lahat ng kapwa mo. Na yaong hindi nakakakilala at tumatanggap na totoo sa iyo. Na yaong walang pagmamahal sa iyo. Nung kang magalit ka, bakit? Sapagkat kung ang puso mo'y sa Ama at ang isip mo'y siya, makita mo man at marinig ikaw ang pinag-uusapan, hindi ka masasaktan. Bakit? Sapagkat alam mo, ang puso mo'y hawak na niya. Ang isip mo'y siya nang nagahari. Kaya naman, alam mong kinutya ka na ng kapwa mong iyan, si Pedro, si Juan, matatawanan mo pang bukal sa puso mo. Sapagkat sa iyo'y wala ang ginawa niya. Ngunit siya na ang magdadala noon. Kung siyang may sala at ikaw na nagpapakatuwid sa Ama, ikaw ay magaan dahil wala kang dalahin sa iyong kalooban. Kaya nga't ang wika, kung sino ang may dala, siyang nabibigatan. Ngayon, kung dadayain ang sarili, mahihirapang maisadsyad, mahihirapang makatawid, mahihirapang matanggap yung hindi tama at marapat sa palagay mo na gawa ng iyong kapwa. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, bit-bitin nyo man ito araw-araw, at kaganda-ganda pa ninyong kip-kipin. Ngunit sa puso nyo'y walang nakakip-kip na mainam. Anong silbi ng nilalahad at binabasang iyan? Subalit di nyo man dala-dala yan. Sa puso nyo'y naroroon at nananahan. Sa isip nyo'y nakakintal na tuwiran. Ama pa rin ang sa inyo ay gabay at patnubay at di kailanman kayo maninimdim malulumbay. Sabihin mo nang nahihirapan kang humakbang at ikay paengkang-engkang. Ngunit kapag ang Espiritu ng Ama'y pinagharian ay ikaw, tandaan ninyo, ang masakit mong mga tuhod, ang namamaga mong mga litid, di makikita at mababanag ng kapwa mo kung paano ka sumasayang. Yaon ang nakikita nila. Ngunit ang sakit na nararamdaman mo'y di nila madama sapagkat hindi rin napapadama ng Ama dahil nasa paglilingkod ka, nasa katotohanan ka, nasa Espiritu Kanya, kaya't aliw na aliw ka sa kabila ng lahat na may masakit sa katawan mo. Nang dahil ang tinanggap mo, siyang nagpatibay ng litid mo, siyang nagpatatag ng tuhod mo upang maihakbang mong walang kanakanaka, batid ng kapwa mo may sakit ka, ngunit wala ka nararaman. Ni hindi mo nadama, sapagkat ang nagbibigay pandama ng mabuti sa iyo'y Ama, habang taglay mo ang banal niyang Espiritong pinupuspos ka, at siyaw ng pawang katotohanan, kaya't mahahabag ka na sa kapwa mo. Hindi ka magpupuyos. Ang bawat pagkakamali nila'y kahahabagan mo. Hindi galit, hindi puot, habag at awa, sapagkat alam mo ang iyong ginagawa. At alam mo rin ang gagawin ng Ama sa bawat nagkakasala. Kaya ikaw pa mismo na ginawa na ng masama ang hihingi pa ng patawad sa Ama. At sasabihin mong, Ama, patawarin mo sila. Yamang ako'y binago mo't inigba mo ang isip at damdamin ko, kahabagan mo sila at makadama sa dararama ko. At makilala nilang tapat ka, nang sa gayon, magkaisa kami't huwag manghamak, nang dahil ako'y ganito at sila'y wala nito. At siya ng pawang katotohanan. Makatanggap nawa kayo. Sapagkat kung ito ang natanggap nyo na, tuwiran kong sasambitin sa inyong lahat, matuwid mong masasambit sa iyong kapwa, masarap kapiling ang Diyos Espiritu.
Sapagkat habang dinadaya ng tao ang kanyang sarili, siyang nahihirapan. Habang nililinlang mo ang iyong kalooban, ikaw nabibigatan. Habang nagkakaroon ka ng hindi tamang pag-iisip, ikaw ang naguguluhan. Ngunit subukan mong payapa ang damdamin mo't kaisipan, ikaw rin ang masisiyahan at magagalak na tuwiran. Kaya nga't ang mga nagpapakatotoo, tinataligdan ng lahat. Sapagkat ang wika nga nang makahukay ako ng ginto at perlas, binenta lahat ang mga ari-arian at tinabunan itong perlas na ito sapagkat ayaw nang mawala pa. Nasaan ngayon ang tinanggap kung walang pinahalagaan? O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ngunit kailan nyo mababaybay ang tapat na totoong salita ko? Kamtin muna ninyo ang katapatan ko at gawin nyo munang totoo kayo. Mawawawaan nyo lahat ang binigkas kong ito. Ganang pagkatao, nagturan sa inyo, sa harapan nyo'y nasilayay katauhan niya. Ngunit sa kay buturan ng kaloob-looban niya, sino kaya ang nakapaloob? Ba't ako nakapangusap? O tao, magbulay kayo. Magnilay kayo. Sinong mamimighati? At mag-iisip ng napakalalim kung Ama ay naririyan. Sinong mabibigatan? Kung ang Kristo ang tinatawagan, Panginoon ko, Diyos ko, ang nakatatak. Wala ka mang salapi. Palagay mo'y mayaman ka. Sapagkat ang Ama mong tinatawagan at sumasayo'y mayaman sa lahat. Kaya't nagtitiwala kang anak ka niya, Ama mo siya, hindi ka niya pababayaan. Kaya't lahat ng tapat at totoo, hindi sila nangungunot ang noo. At sinasabing, Diyos ko, wala na naman akong pera. Sapagkat ang Ama mo'y masalapi. At kapag kumilos siya, hambing sa tubig na napapadaloy niyang tubig sa bukirin, upang ito'y tubigan at mamunga ang pananim. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Sino bagang bumubuhay sa mga hayop? Sinong nagpapalago ng mga halaman? Sino ang nagbibigay ng ulan? Kung batid niyong lahat yan, magtanto kayo ngayon. Anak kang nagpapakatotoo, gugutumin ka ba ng Ama mo? Anak kang tapat tuwina, ipapahamak ka ba niya? Tagasunod ka ng kabanalan niya, gagawin ka bang may dilim ang isipan? Hindi ka tagasunod ng liwanag kapag nadidimla ng isipan. Ngunit kapag nagliwanag ang isipan, nasa iyo ang banal na turingan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ikaw ang tatanglaw sa nadidimlan. Hindi ikaw ang magpapagibig upang kahabagan, kundi ang Ama ang mahahabag sa iyo at magsusugo ng kapwa mong mahahabag din naman sa iyo. Sapagkat kung paano ka nahabag sa kapwa mo at nagmahal sa kapwa mo, ang Ama ang magbibigay upang kaukulang ang ganti maipadama niya sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya nga't katakataka ba na ang totoong mga lingkod hamak sa kapwa nila, ngunit sa Ama'y hindi sila hamak? Abang-aba sa pananaw ng kapwa nila, ngunit pinayaman niya sa pananampalataya? Maliit sa pananaw ng kapwa-tao, ngunit pinalaki at pinatangkad sa aral niya? Sapagkat siya ng Ama, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kaya't ang pawang katotohanan, sumasayo ba ang Ama mo? Kinamtan mo ba'y siya? Maaliwalas na kaisipan, mabuting kalooban, sa'yo'y nakatahan. Singhalan ka man ng sino man, hindi mo mararamdaman ang sakit, kundi ang habag at awa, sapagkat batid mo, sila'y nakalisya. Ang may pandinig
ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman itong ama mong pinangangalandakan at nasisiyahan sa iyong ginagampanan. Hindi ka pa natatapos sa iyong tinupad. May ganti na siyang mainam. O tao, katotohanan ng tinuran ko. Pumasok kayo sa mga tahanan ng mga tapat na lingkod. Kung may nakahandusay sa hirap at pait ang nilalasak, sabihin nyo matwid, hindi ka anak ng amang tapat na lingkod. Sapagkat hindi ka magkakaganyan kung ikay totoong lingkod. Ang daingay sa tao, ang hinaingay sa ama, ang sakit ay sa katawan, ang kaligtasan ay sa Kristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, baybayin ang tinuran ko. Matutunghayan ninyong lahat ito sa banal na aklat na binabasa nyo. Kaya nga't ang sumasa akin ay sumasa Ama, at ang sumasama ay sumasa akin. Kung sumasama at sumasa akin, Espiritong taglay, di ba paparam kanino man, na nagtataglay ng katotohanan at ang liwanag ay nanahan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi nga ninyo maisisiwalat ang gayon kung di ninyo nararanasan. Subalit, anong silbi ng kinamtan nyo kung walang pagkakaibang nababago pagkatao? May katwiran ng taong di totoo sa Ama, may dahilan ng taong pagkatao ito na di kalugod-lugod sa pandinig niya. Subalit, ang lahat ng katwiran at matuwid niyang salita, kapag tinanggap ng anak niya, matutuwid din sila. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O tao, pasubali ko nga sa inyo. Manimdiman kayo sang iglap lamang ito kapag tinamasan nyo'y ako'y ako sa inyo. Sapagkat ang buntong hiningay ipaparam ko, ang manunood sa kalamnan nyo'y ligayang totoo. Yaon ako kung manandig kayo sa akin, sapagkat sandigang bato, walang katibagan ako. Yaon ang wikat pabili ng Ama, tantuin nyo sa isipan, at ikintal nyong totoo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya nga't ang mga nagpapatotoong nagbagong buhay, Diyos ko at Ama ko, salamat at ako'y binago mo. Sa unang buhay ko, ika'y gulo-gulo nito, at dilim ang naisip at nasa isipan ko. Subalit ngayon, nang tinanglawan mo ako, pinagbago mong lubos itong isip ko, nawalat na parang ang kalituhan ko. Ang kaisipan ko'y nagliwanag na totoo. Paano mo isasambitin ito? Kaya't gawin niyong marapat na maganap sa inyo yaong pahayag. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Noong kang may nadama ka sa katawan mo, ngunit di mo isipin, Diyos ko, mamamatay na yata ako. Nasa sa iyo ang Diyos mo, tinanong mo siya. Di bagat ang wika niya, anak, kung ako'y sumasayo, pangungusap ko'y nasa sayo rin. Kaya't pakinggan mo ito. Kung may naninimdim na puso kayo, sabihin mo sa akin. At mararamdaman ko't ika'y aaliwin ko. Di bagat gayon? Itaga nyo sa isip nyo. Isaksak nyo sa kaibuturan nyo. Yaon ang totoo. Kapag kinanta nyo, malalayo kayo sa tuksong malakas ang hatak sa katawan nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't ang wika, ako ang apoy ng buhay at ako ang apoy ng liwanag. Kung magkagayon ang Ama, ang apoy ng liwanag ng buhay nyo at buhay ninyo, bakit kayo nadidimlan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Walang banal ni isa mang tao maliban ang nagkatawang tao. Subalit ano ang naiba
sa pagiging hinirang at kinalugdan kung walang nagbagot na iba nga sa tao. Kung magkagayon, ito ngayon ang hamon sa bawat isa. Habang pinakikibakahan mong labanan ang pagkatao mo, tandaan lamang ay ito, Ama, sumasa akin ka, ako'y sumasayo. Ang wika mo'y, ang di ko kaya'y kaya mo. At ang wala sa akin, sisidlid mo. Sapagkat ikaw ang karunungan ko't kalasag ko. Kaya't ano baga ang aasahan ko, kundi ang sayo ang manguna. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, susuriin mo ngayon sa sarili mo. Sino ka ba sa unang buhay mo? Ano ba ang pagkatao mo noon at ngayon? Sino nga bang tinanggap mo? Ako ba anak o kapwa mo? Kung ako ang tinanggap mo, maiba kita sa kanila. Ngunit kung di totoong ako, katulad mo rin sila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya nga, maliwanag ang tinuran mula sa gawa. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata upang ibalik sa liwanag at magliwanag mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Kung magkagayon, sinusugo ka ng Ama bilang liwanag at tanglaw ng kapwa mo. Paano kang makapagsasalita ng liwanag niya kung ikaw mismo'y may dilim? Kaya kailangan mo ng maliwanag ito at matanggap mong liwanag na totoo upang masabi mo sa kapwa mo, magliwanag ka. Ito lamang ang pakatandaan nyo. Sulong tao, hamon ito, itong wiwikain ko. Pag nilayan nyo kung di totoo, at di magaganap sa inyo. Gawin nyo na nang gawin kung anong gusto ninyo. Nagawa nyo nga, nasiyahan kayo panandalian, natuwa kayo panandalian. Kumusta, panandalian ba rin ang inyong hirap? Hindi. Pakatandaan nyo. Ang panandali, ang aliw, panandali, ang sarap, panandali, ang galak, maluwat na hirap. Subalit, nang masumpungan nyo ang Ama, na panandali ang hirap at sakit habang hinahanap nyo ang matwid at habang nagpapakatibay, nagpapakatotoo kayo sa Kanya, buong panahong nabubuhay kayo. Hanggang kamatayan taglay nyo pagkatapos ng hirap at dusa na mapatotohanan nyong sa Ama pala kayo. Sapagkat, paano niyang mapapatotohanan sa inyong siya'y sumasa inyo? Saan ka ba marupok? Saan ka mahina? At nang ibinigay sa iyo ito, nakita na katotohanan, hindi ka patotoo sa Kanya. Subalit nang mapatotohanan mong totoo ka na, sa hindi mo namamalayan, Diyos ko at Ama ko, na sinamba ko't nakipagtotoo. Anuman baga ang pinagdaanan ko, bakit di nadama kong hirap at sakit ito? Kundi maalwan kong naitataguyod na isasadsyat sapagkat kapiling kita. Umasa ako at nanalig sa iyo, natagpus ko't naulagpusan ko. Ngayon, eto, maligaya ako. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, kaya nga't tinawag ang Kristo para iulat ang totoo. At ang mga nananawagan sa Kristo'y naiulat din ang tama at tumpak sa kanila. Kaya't ang tumanggap, namulat ang mga mata. Mahal na mahal ko kayo.
tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, nang napagtibay ka ng Ama sa iyong katapatan bilang kanyang anak na kanyang hinirang at nagpakatotoo sa kanya, na ipagsigawan mo'y ito. Kapuri-puri ka, Ama ko, sa bawat pinagdaanan ko. Walang lakas at kalasag ako maliban ikaw. Ni walang naging sandata ako sa aking kahinaan, kundi ikaw na Ama ko. At wala ring naging sandigan ako maliban ang kapangyarihan mo. At yaon ang totoo. Kaya pagkatapos, masasabi mo, buhay ka, o Ama ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magsilbing daan, yaong aking pangungusap, na inyong mapagnilayan at matantong tuwiran, na maging ganap sa inyong paggising at pag-antig sa kalooban, at maging marapat kayo sa pananaw ng Amang inyong tinatawagan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman, kung sa dating buhay mo, may gusto ka, pag hindi mo nakamit, nagngingit-ngit ka. Nang nasa iyo na ang Ama, umaasa ka't naghihintay, nagbabata kung kailan niya ibibigay ito sa iyo. Sapagkat alam mo, alam niya ang bawat araw na kailangan mo, kaya't ang inuunan niya yung kailangan mo ngayon. At masasabi mo, Diyos ko, na kaya kong nahulagpusan ng maghapon at nagkaroon ako ng mga kailangan ko dahil sa iyo. Alang-alang sa ginawa kong ganti mo, anong dapat kong iganti pang muli sa iyo? Di bagat matatanong ay ito? Kaya't habang nagtatanong ka nang igaganti mo sa kabuti at kagandang loob ng Ama mo, natutuwa at nalulugod siya sa iyo. At habang hinahanap mo pang mabuting gagawin mo, lalo kanyang pinatatatag, pinatitibay sa mabuti mong kalooban, na sa kanya nagmula at siyang sayo'y pinaghari. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, mayroon bang naglalaro sa isip mo? Subalit nananaig pa rin ang Diyos Ama sa'yo. Tandaan niyo tao, sang iglap ipaparam niyang hambing sa ulap na nahahawi. Ang dilim at ang liwanag ang nangingipapa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung walang patatatagin, kung walang patitibayin, kung walang palalakasin, kung walang bubuhayin ng pag-asa, kung walang magtitibay sa pananampalataya, kung walang tatatag sa pananalig sa Ama, sino ang anak niya? Subalit, lahat ng nagpakatotoo, naganap at natupad ang layo niya na tawag niyang mga anak ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mayroon bang sa inyo'y nagpasakit? Patuloy niyong gawin ang puso niyo'y sa maihain. At hintayin niyo na siyang gumawa ng kaparaanan, na kung papaano kayo'y pinasakitan, siya naman ang sa inyo'y kaaliwan. At siya nang bahala sa lahat ng sa inyo'y naninibdim, nagdudulot ng pasakit. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat habang bumibigkas kayo ng kung ano-ano, di nyo namamalayan, humuhulagpos na ang kamalian. Subalit, timpiin ninyo ang bibig nyo't itikom, wala kayong magiging malalim na kasalanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal
na mahal ko kayo. Sapagkat ang tao ay tao, at ito ang katotohanan. Kapag di napigil lang bibig nyo, at kung anong dinalatal sa isip nyo, ay sinambit nyo ng tuwiran, masakit man ito, wala kayo sa banal na espiritu. Masakit tanggapin, ngunit kailangan tanggapin. Mahirap paniwalaan, ngunit dapat paniwalaan. Kaya't habang hinahanap ang matuwid, ika'y makatataha sa landas ng liwanag. At habang pinagtitiwalaan mong may magagawa nga masayo, pakikita niyang magagawa niya. Ngunit habang nawawalan ka ng pag-asa sa Kanya, ginugupo mong sarili mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Binigay ko na ang lahat ng dapat. Hinayag ko na ang marapat at tumpak. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O sulong, isang halimbawa, nagpakapagal, sulong, nagpakapagal, at nang may naramdaman, Diyos ko, pagalingin mo ako. Diyos ko, aliwin mo ako. Sinabi ba ng ama mo na tinatawagan mo araw-araw? Magpakapagal ka, anak. Hindi gayon ang tinuran. Humayo kayo at magbungkal ng lupa. At bawat tumagaktak sa pawis nyo, maibubuhay at makabubuhay sa inyo. Yaw ng kapagalan na tatantuin ninyo para kayo kumita ayon sama sa panahon ni Adan. Subalit baybayin nyo ang istorya ni Abraham, kung saan dako niya nais makarating at makatungo para lamang doon ay makinabang siya, pamamaraan lamang ng ama upang sa dakong yaon ay mabigyan siya ng yaman. Kung magkagayon at alam nyo't kilala ang ama, pinahintulot ba niyang may mangyari muna sa buhay nyo? Upang mapatutuhanan niyang, anak, may magagawa ako? Kung totoo, tapat kayo, pasisilayin niya ito. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ganang kuntsing na pagkatao, anong talino nito? Ganang pagkatao, anong masasambit sa inyo? Subalit kung ganang hindi nyo nakita at nasilayan ng mata, magtiwala kayo't naniwala kayo, matutupad sa buhay nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't winika, isang halimbawa at talingaga, may dalawang bata, isang mahirap at isang mayaman. Ang mayaman saganang-sagana, lahat nasa kanya na, sarap ng buhay, sarap ng pagkain, lahat. At itong hinahamak-hamak, anak ng alipin, bibigyan ng kanyang magulang, aagawin pa't sasabihin, amin yan. Nakasisiguro ba itong batang mayaman na ito sa buong panahon hanggang kanyang apoy mayaman siya? Subalit nakasisiguro ang ama, itong hinahamak, may titindig niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iniulat ko ang tumpak, pinabatid ko ang marapat, ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama.
Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking tinantig lang ang ito, mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan ang pangyayari, may mga magbubukid na madamot sa kapwa nila. Gusto nila, sila lang ang magandang ani. Ayaw magpadaan ng tubig, ayaw magbigay ng pamamaraan. Bandang huli,
sa kakadamot, yung pinagdadamutan, umuunlad, at silang madadamot, nawawala kabuhayan. Ganon lang ang buhay. Sapagkat ang Ama, saksi sa lahat ng nagaganap sa buhay ng tao sa lupa. Kung tunay ba naman na pagmamahal at nasa tao'y pagmamahal, gagawin mo ba sa kapwa mong hindi mo nalalaman ay kasalanan? Hindi nga. Hindi niya nga alam kasalanan, kaya nagawa niya. Yung alam mong kasalanan, gagawin mo ba? Minamahal, sadyang kay buti ng Ama. Sino nga ba ang hindi nahihirapan bilang tao? Mayabang ang nagsasabing hindi siya nag-isip, hindi siya namumblema. Lahat ng tayo may problema. Ang hindi lang nag-iisip ng problema, abnormal. Walang pag-iisip. Ganon lang ng ganon yun. Subalit, nang tanggapin mo ang Ama sa puso't isip mo, alam mo, may kalutasan lahat yan. Sapagkat siya ay Diyos na nagpaliwanag ng isip mo, nagbigay ng pangunawa sa iyo. Kaya ang pag-asa mo'y buong-buo, buhay na buhay. Kaya naman pinagtatawanan ka ng kapwa mo sa mga pangarap mo. Sasabihin pa ng iba, di naman masama ang mangarap. Di naman binabayaran yan eh. Bakit? Hindi dahil ayaw kang paniwalaan, kundi hindi lang yaon, kinukutya ka pa. Sapagkat ang tingin sa iyo'y bara ka lamang langgam. Ngunit sa langgam man, may malaki. Kaya nang lukupin ng Ama at lingapin, nagitla pa yung mapanghamak na nilalang. Sasabihin nila, hindi ba kayo? Ganyan lang ang buhay niyan ba't ngayon kay gayon at ganyan? May imposible ba sama? Sa tuwin ay tandaan nyo, kung tapat ang pananalig nyo at pananampalataya, ang buhay nyo'y pag-asa at ang mararamdaman nyo'y ligaya. Pagpalain kayo. Halina kayo mga kaps, pakibigay nyo na ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naku, napakabait ng Panginoon. Ano po? Meron po ba kayo natutunan? Mabuti pa kayo, may alam na ako, makikinig pa lang. Pakikinggan ko pa lang. Alam niyo po, naku, tingnan mo nga yung mga teacher na yun Salamat, teacher. Ay, Diyos ko, ba't na-blackout na naman? Si Teacher Sara, si Teacher Jo, si Teacher si Principal, si Principal Jo, si Teacher Sara, si Teacher, Sen. Yun lang ang kabisado ko. Purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay. Tingnan nyo nga po, bagamat sila ay may misyon. Ang sarap Diba? Hindi mo naramdaman yung pagod. Hindi nga ninyo naramdaman sapagkat nandito kayo. Kami rin, hindi namin naramdaman, kaya narito kami. Buhay po ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon, napakadakila. Alam niyo po, totoong-totoo, kaya pag nasumpungan mo pala ang Diyos, ay nasasayahan ka sa buhay mo Nasisiyahan ka, nagkakaroon ka ng, saan po ba magmumula ang kakontentuhan? Yung tinatawag na contentment. Saan po ba? Sa Diyos, di po ba? Pag ito ay dumating sa buhay mo at naramdaman mo ng totoo sa puso mo, lahat sa'yo patag. Kaya sabi sa'yo, ano naman kang kinasaya niya? Wala naman siyang pera. Ang Diyos ko'y mapera. Sabi mo naman At ganyan lang po ang buhay. Pakikibaka, araw-araw pakikibaka. Sapagkat pag hindi ka nakibaka, patay ka na. Ano pong gusto nyo, makibaka o hindi nakikibaka? Pag hindi na kayo makikibaka, nakasimento na kayo. Anong gusto nyo, nakasimento o gumagalaw pa? Aba, makibaka na lang. Tama ba? At alam nyo po ba, kaya nasasabi ng iba, kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal, sapagkat damang-damay gayon nga. Tama po ba?
Nang dahil sa dati bugnutin ka, ba't nawala yung pagkabugnutin mo? Kahiwa-hiwaga pong mangyari yon at napakahirap maganap pag hindi ka pa talaga totoo. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit alam niyo po ba, napakagaan gawin. Mahirap ba, Joan? Yan, si Joan na mataray sa dati po. Aminado naman yan eh. Ano po? Katulad po kanina, sa mga teachers, si kapatid na Anay, ginawang halimbawa, talagang binatatatat. Sabi ko, sige, magalit ka ngayon, magalit ka. Kaya po ginagawang halimbawa, alam niyo po, wala namang hinirang na banal eh. Meron po ba? Kaya walang hinirang na mga banal upang paging dapating maging, meron po bang nagsisi na banal? Lahat po ng nagsisisi, makasalanan at nagkasala, di po ba? Subalit, bakit natanggap yun ng Ama? Sige nga po, magsabi nga po kayo sa mga hinirang na banal, kung meron nga pong mga hinirang na walang naging kasalanan. Si San Agustin nga po, nuknukan ka ng karaming kasalanan yan. Di po ba? Si San Agustin, nasa kanya lahat. Nasa kanya lahat. Ano ba yung tinatawag na babae, sugal, singer, lahat? Ano ang tawag doon? ABS. Ayun, alak, sugal, babae, ABS, alak, babae, sugal. Bahala na kayo dyan. Opo. Ngunit, sila naman pong mga nagbalik loob at nagbagong buhay, akala nyo po ba'y gayon lamang ang pagbabago? Hinahamon ka ng tukso dyan. At yan ngayon ang hamon sa pagbabago mo. Sa maglalabing 4 na taon na po itong gawain na ito, lagi lang po bang nakatawa? Sa harapan nyo nakatawa, malakas, at masaya. Pag nag-iisa, habang dumudulog, nangungunyapit, kumisay lumuluha. Subalit, wala yung galit. Hindi katulad sa dating, ang galit mo, bakit nakapag-ngingit-ngit? Di ba ga? Joan, nag-ngingit-ngit ka pa ba? Kaya ano naman sasabihin? Yan ang mga nagbabanal-banalan. Yung mga nagbabanal-banalan. Hindi po ba? Ano naman? Ano namang mawawala sa akin kahit tawagin ako nagbabanal-banalan? Ano namang mawawala sa akin kahit tawagin ako loka-loka? Ano namang mawawala sa akin kahit sabihin akong demonyo? Sa kanila meron, sa akin wala. Tama po ba? At yan ang dapat maging katwiran ng nagpapakatotoong tao. Hindi yung nagagalit, nagniinis. Ano ba naman? Kahit sabihin kang sinungaling. Ano ba naman? Kahit sabihin kang luka-luka, demonyo, sutil, etc., etc. Naku, hindi totoo yan. Ano naman? Ba't ka papatol? Tama po ba? Kung tunay ka nang nagbabago at nais mong magbago, lahat ng naririnig mo na yan, para ka lamang tengang kawali. Walang pandama. Yung kawali, kahit tiyampas mo hindi siya aray. Hindi siya gumaganon, di po ba? Para ka lamang bulag, nagbubulag-bulagan. Sapagkat hindi mo na nakikita lahat yan. Yun ang tinatawag na magtengang kawali ka at pikit mata, lunukin mo eka. At pagkatapos naman nun, sarap ay palalasap. Magandang maga po sa gabing ito. Buhay ba ang Diyos? Sige po. Tumindig nga dito yung totoong tinanggap niya ang Ama na magpahanggang ngayon wala na rin siyang ginawa kundi puro kailangang matiwalag ka na. Wala ka rin palang pagbabago Kakahiya ka lang sa Ama. Hindi ba? Subalit, kung pinagsusumikapan mo at pinagsusumakitan, ano man ang sabihin sa iyo ng kapwa mo, wala kang pakialam. Buhay ba ang Ama? Wala kang pakialam.
Hindi ibig sabihin, hindi mo sila papakialaman at wala kang malasakit sa kanila. Hindi mo pakikialaman, hindi ka masasaktan. Ibig sabihin, wala kang hinagap sa isip na kung ano-ano. Kundi, nandun pa rin. Masigasig ka, masaya ka, nagnanasa ka, minimithi mong paglingkuran ang Diyos mo. Sapagkat ikaw mismo nakakadama niyan. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, eto rin naman po ang pasubali. Kung walang pag-aalab sa puso nyo at walang malinis sa isip nyo, ay sadyang hindi mo magagawang maging masaya. Wala sa iyo ang Diyos. Pagkatao ka noon, kawawa ka naman. Kailan mo siya madarama? Kung nung natawagan ka niya, hindi mo siya nadama, pagpatay ka pa, dahil lalo nang wala na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya anong sabi ng Panginoon? Ako ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga... Ang ibig lamang sabihin nun, mabuhay ang pananampalataya nyo. Sapagkat ang mga buhay ang pananampalataya, ang Diyos ay kumikilos sa kanila. Mga minamahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng tuwirang ligaya, kakontentuhan, pangunawa, liwanag na walang kamatayan, pag-asang walang humpay, tatag ng pagtitiwala, at pagpapalang walang hanggan. Habang may buhay, may bukas pa. Pagpalain kayong lubos. Tayo na po para makauwi na agad.